Sa mundo ngayon, patuloy ang pag-usbong ng modernisasyon sa kasalukuyan dahil sa patuloy na paglalaganap ng mga panibagong teknolohiya sa buong mundo. Kabilang na dito ang pag-usbong ng iba't ibang bagong uri ng gadgets na naiimbento sa patuloy na tinatangkilik ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Sa kadahilan ng mas madali sa kanilang pagpapalaganap, mas kinaaliwan at mas pinakikinabangan nila ang mga ito, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Halos lahat ay nakasalalay na sa mga gadgets. Para sa mga estudyante, ang mga ito ay nagiging kailangan sa pag-aaral, pananaliksik, at pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Ngunit, ano nga ba ang tunay na epekto ng mga gadgets sa kanilang pag-aaral? Nakilala ng aming grupo ang isang estudyante na si Christine Claire Embola, isang mag-aaral ng Vinson's Pilot High School sa Baitang na grade 12. Si Claire ay 17 gulang na, siya ang bunsong anak nila Mr. and Miss Bola. Hindi man naging madali sa kanila ang buhay, ngunit hindi ito naging hadlang kay Claire upang makabilang sa mga honor student sa kanilang klase. Dahil sa higpit ng kompetisyon sa eskwelahan, hindi na nagdalawang isip ang kanyang mga magulang na providean siya ng gadgets na makakatulong sa kanyang pag-aaral. Ang gadgets ay nakakatulong sa akin na mas madaling ma-access ang mga impormasyon para sa aking pag-aaral. Mas madali na rin ako nakakapag-research at nakakapag-aral ng mga bagay-bagay online. Sa katunayan, marami sa mga estudyante ang nakikinabang sa makabagong teknolohiya upang mapabilis ang paggawa ng proyekto at asignatura, lalo na sa pag-aaral ng mga bagong konsepto at pakikipag-ugnayan sa ibang mga mag-aaral o kamag-anak na nasa malayong lugar. Tunay na nakakatulong din ito mapadali ang kanilang gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa panahon ngayon, nakakabayad na ng bills sa pamamagitan ng mga gadget. Nakakapadala na din ng pera through online gamit ang cellphone at pwede ka na din mag-shopping nang hindi ka kailangan pumunta sa mall. Ngunit, sa kabila ng mga benepisyong ito, mayroon ding mga negatibong epekto na dala ng labis na paggamit ng mga ito. Minsan, nahihirapan akong mag-focus sa klase dahil sa patuloy na paggamit ng aking telepono. Napapansin ko rin na mas madali akong madistract dahil sa notifications at online games. Ang labis na paggamit ng gadgets ay maaaring magdulot ng pagkababa ng konsentrasyon na magiging sanhi ng pagkasira ng pag-aaral ng mga mag-aaral dahil sa online at offline games. Pagkalulong sa mga gadgets ay nagiging adiksyon, nakakasira din ang kalusugan ng madalas sa paggamit ng teknolohiya dahil sa radiation. Maaaring sumakit ang ulo sa matagal na pagbabad sa computer at higit sa lahat, nagiging tamad ang mga tao. Mahalaga na matutunan nating kontrolin ang paggamit ng gadgets. Naglalagay ako ng limitasyon sa paggamit ng telepono ko, lalo na sa pag-aaral. Mas madali na rin akong makafocus sa aking mga aralin. Masasabi natin na napakarami ng naitutulong ang makabagong teknolohiya sa ating buhay. Lahat ng sektor sa ating komunidad ay madarama ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang imposible noon ay kaya nang gawin ngayon. Isa sa magpapatunay ngayon ay isa sa aming napakanayam, isang retired teacher at isa ding ina na 4 ang anak. Siya din ay isang psychology teacher noon sa Camarines Norte State College. Ako po ay si Ginang Helen Lumbo, ang retired principal ng Abanyo Elementary noong panahon 2009 at ngayon ay nasa edad na 80 na. Malaki po ang pagkakaiba dahil noon ay hindi sila abala sa mga panonood ng mga gadget nila. Ang full attention nila ay nasa teacher at kung nasa guro, samantalang ngayon divided ang kanilang mga interest. Ang iba, nakatuon lagi sa gadget nila kahit nag-aaral. Hindi sila makakonsentrate na mabuti sa kanilang pag-aaral. Sa pag-utos ng kanilang mga magulang sa kanila, karamihan hindi sinusunod. At maraming reklamo ang kabataan ngayon. Bilang isang magulang sana, ay
itatago mo yung gamit nila para hindi. May oras lamang kung kailan sila pwedeng gumamit ng cellphone. Yan, masisira ang kanilang mata. Kaya iwasan, may oras lamang sa mga gadgets. Masisira din ang kanilang pag-aaral. Imbis na mag-aral na sila, nakatuon pa rin sa makabagong o modernong panunood ng YouTube, ng TikTok, hindi sila nakakaalis dyan, at mga social media na inaabangan nila lagi. Nagiging sanhi rin ito ng pagiging chismosa nila, di ba? Dapat iwasan yun ng kabataan ngayon. Maging masunurin sila sa magulang at nakatatanda, at magi pa rin silang tunay na estudyante sa kaalaman ng bawat isa. Ang gadgets ay maaaring malaking tulong sa pag-aaral, ngunit hindi dapat natin makalimutan ang mga limitasyon ng paggamit at ang kanilang mga epekto. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito ng responsable at may balanseng pag-isip, maaaring masulit ang mga benepisyo ng mga gadgets habang napapanatili ang kanilang kalusugan at pag-aaral.